Alam naman po natin na patuloy ang pag-usbong ni Bitcoin at iba pang mga cryptocurrencies dito po sa mundo ng finance. Pero paano kung may bansang kasing laki ng China ang hindi interesado rito? Ayon po kay Ginoong Peter Schiff, isang kilalang financial analyst at saka Bitcoin critic, hindi raw interesado ang China sa pag-iipon ng Bitcoin bilang bahagi ng kanilang national reserves. Totoo nga kaya ito? At kung totoo ito, ano po ang ibig sabihin nito para sa crypto market? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, nagbenta nga ba ng Bitcoin ang China? Nito pong January ng taong ito, lumabas ang balita na ang gobyerno ng China ay nagbenta raw ng 194,000 na Bitcoin at yan po ay nagkakahalaga ng bilyong-bilyong dolyar. Si Bitcoin or ang Bitcoin na ito ay mula po sa Plus Token Scam noong taong 2019, isang malaking crypto fraud na nagresulta sa pagkumpiska ng digital assets ng mga otoridad ng China. Ayon po sa CryptoQuant CEO na si Ginoong Qi Yangju, imbis na itago ito bilang bahagi ng kanilang yaman, pinili ng China na ibenta ang mga Bitcoin na ito sa iba't ibang mga crypto exchanges. Kung totoo po ang claim na ito, nangangahulugan na wala ng malaking Bitcoin holdings ang China. Dati, pangalawa po ito sa may pinakamalaking Bitcoin reserves sa gobyerno, sunod po sa US. Ngunit matapos po ang umano'y pagbebenta, malamang ay bumaba na ang kanilang ranking. Ngayon ay ano naman po ang opinyon ni Ginoong Peter Schiff dito kay Bitcoin at ang kanyang pananaw sa bansang China. Yan, si Ginoong Peter Schiff ay matagal na pong kritiko ng Bitcoin. Ayon sa kanya ay ginagamit lamang ng mga Bitcoin supporters ang lumang pahayag ni US Senator Cynthia Lummis upang itaas ang presyo ni Bitcoin. Sinabi noon ni Madam Lummis na maaring magkaroon ng kompetisyon sa pagitan po ng US at China sa pag-aangkin ng Bitcoin. Pero ayon po kay Ginoong Schiff, wala raw itong basihan. Para kay Ginoong Schiff, hindi kailangan ng China ng Bitcoin dahil mas pinakahalagan nila ang real assets tulad po ng gold. Ayon sa kanya, habang ang US ay nag-iipon ng Bitcoin, mas pinipili naman ng China na mag-focus sa ginto or gold at iba pang mga mas matibay na investments. Bukod pa rito, matagal na pong mahigpit ang China pagdating sa cryptocurrency. Bawal ang crypto trading at mining sa bansa, kaya maraming crypto businesses ang lumipat sa ibang lugar. Dagdag pa rito, mas nakatuon po ang China sa pagpapalakas ng sarili nilang digital currency. At yan po ang tinatawag na digital yuan o central bank digital currency or CBDC. Ibig sabihin ay hindi po nila nakikita si Bitcoin bilang isang kailangang bahagi ng kanilang ekonomiya. Ngayon ay paano naman po tinitignan ng ibang bansa itong si Bitcoin? Ayan. Samantalang may mga bansang katulad ng China na hindi po interesado kay Bitcoin. May ilan naman pong nagsisimulang ipasok ito sa kanilang financial system. Kamakailan lamang po ay pinirmahan ni US President Donald Trump ang isang executive order para lumikha ng Bitcoin reserve. Ngunit meron pong catch ito. Si Bitcoin or ang Bitcoin na hawak ng US ay mula lamang po sa mga na-seize or nakumpiska na mula sa mga illegal transactions at hindi po nila binili ang kanilang investment. Dito po sa Asia, ang mga bansang tulad po ng Japan at saka South Korea ay hindi rin nagmamadali na isama itong si Bitcoin sa kanilang national reserves. Nanatili po silang may pagdududa kung kaya ba talagang maging stable store of value itong si Bitcoin. Samantala, may maliit na bansang tulad po ng El Salvador na niyakap
niyakap na po nila si Bitcoin bilang legal tender. Pero karamihan po sa mga malalaking ekonomiya ay hindi pa handang sundan ang hakbang na ito. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Una, kung totoo ngang ibinenta ng China ang kanilang Bitcoin holdings, maaaring magkaroon po ito ng temporary na pagbaba sa presyo ni Bitcoin dahil sa biglaang pagbagsak ng demand. Ngunit sa kasalukuyang market, mabilis namang pong nakakabawi si Bitcoin sa tuwing may ganitong balita. Pangalawa, pinapakita po nito na hindi pa rin pantay-pantay ang pagtanggap ng mga bansa kay Bitcoin. May mga bansang tulad ng El Salvador na tinatanggap ito, habang ang iba naman tulad ng China ay hindi po ito nakikita bilang isang mahalagang asset. Pangatlo, dapat maging maingat po tayo sa pag-monitor ng market trends. Ang anumang kilos ng malalaking bansa tulad ng China ay maaaring maka-impluwensya sa presyo ni Bitcoin. Kung ikaw ay isang trader, dapat po nating gamitin ang mga ganitong balita upang makagawa po tayo ng matalinong desisyon kung kailan po tayo bibili o magbebenta ng ating crypto assets. At ayan, sa kabuuan, ang pahayag po ni Ginoong Peter Schiff na hindi interesado ang China dito kay Bitcoin ay hindi na rin nakakagulat. Matagal nang mahigpit po talaga ang China sa crypto at may sarili po itong landas sa digital finance sa pamamagitan po ng digital yuan. Ngunit hindi ibig sabihin nito na babagsak si Bitcoin. Sa katunayan, kahit maraming bansang hindi patiwala rito, patuloy pa rin po itong tinatanggap ng maraming investors, institutions at saka maliliit na traders, kabilang na ang maraming Pilipino. Kaya kung ikaw po ay isang crypto trader, mahalagang huwag kang magpapadala sa hype o fear sa bawat balita. Mas mainam po na mag-research at unawain kung paano po makakaapekto ang desisyon ng mga malalaking bansa sa crypto market. Tandaan, sa crypto trading, kaalaman po ang ating pinakamalakas na sandata. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.